Sa Sikatuna, si Bro Ricky. Happy Valentine's to all. Joy! Isang position, di ba? Happy Valentine. 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 Oh, nakapul lahat. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine, bro. Harap ka na ng Valentinan. Happy Valentine. Happy Valentine sa lahat. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine, bro. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Nandito pala yung abroad, mga abroad. Nandito yung mga abroad. Oh, happy Valentine. Oh, namuti oh. Pumuti. Oh. Iba na galing ng tate, no? Talaga. Ang tatatak mo pare ah. Sharer po ay businessman and businesswoman at nagmamayari po ng The Landman's Water Station. At ang ating sister po ay isang CPA. So let us welcome our couple sharer, Brother Bong and Sis Bot Landicho. Medyo alaala po ako ay nagpapasaya sa inyo, medyo pag nakakalo ang aking boses dahil nervyos na po ako talaga pag nasa harap. Good morning, brothers and sisters. Good morning! Lalo tigit sa ating mga CLP 21 participants, ito po ay para sa inyo. Sana kapulutan ninyo ito ng aral na pwede ninyong maging gabay sa inyong buhay upang makaiwas na kayo
sa matinding pagkakasala habang maaga pa. Ako po si Brother Israel Edmundo Mendoza Landicho, or Bong for short, tubong Lipa City at kasalukuyang naninirahan sa Sablayan na magbabahagi sa inyo ng aming karanasan. Ang aming pong pagbabahagi ay nakahati sa dalawa. Una, ay kung paano kami binago ng Diyos tungo sa ikabubuti ng aming buhay. At ang pangalawa ng bahagi ay kung paano pinadama sa amin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Bago ko po kayo i-greet, let me start through this verse from the Bible from Hebrews chapter 13 and verse 4. This is just a word of encouragement. Ano po? Marriage must be respected by all. And the husband and wife must be faithful to each other. God will punish the adulterous and the immoral. Good morning po sa inyong lahat. Alam kong halos kilala niyo na po kami. Yung bago na lang po siguro ang hindi ang CLP21, no? So, salamat po sa lahat ng narito ngayon. At kami po nagpapasalamat na napakarami nyo na. Pwede na po talaga kayong aliin. Anyway, ito pong aming pagparito ay nagdulot ng maraming nervyos at hassle. Napaka-busy po namin tao, lalo na po ako. Pero natutuwa po ako, lalo na po sa participants ng CLP21 na ito pong araw na ito ay nakalaan upang makinig po sa aming sharing. Pero nonetheless, para po sa mga oldies na kasabay po namin noon, that was 70 years ago, ay natutuwa po ako na narito pa rin po sila. Maraming salamat po sa inyo at good morning po ulit. Ako po ay si Bot Landicho, or known as Lunavilla Manzano Landicho. Pinanganak po ako sa Sablayan, kaya ako po ay tubong Sablayan. Ang aking pong ama't ina ay from Pangasinan at from Nueva Ecija po ang aking mother. So kami po ay 7 magkakapatid at nagkaroon po kami ni brother husband ng 3 anak. Ang bunso po namin, ang kasama lang po namin dito, dahil po yung aming panganay ay nagbakasyon po sa kapatid niya sa Australia. Yun pong aming middle child ay sa tulong po ng Panginoon ay doon na po sila naninirahan kasama po yung pamilya at yung nag-iisa po naming apo. So, as usual po, malungkot ang walang kasama, pero kahit paano po, meron po bang hindi sa dito, si Kim po. Roma chapter 7 verses 7 to 8. Hinday ko. Ang ibig bang sabihin ito ay ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano o pagnasahan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. End of quote. Maaga akong napabarkada, kaya maaga akong natuto ng iba't ibang bisyo. High school pa lang ako ay natuto na akong uminom ng alak at palihim ng manigarilyo. At dahil di sa barkada, ay nakaranas na ako ng mga girlfriends. Isa na nga po si Sister White,
sa naging girlfriend ko noong kami ay high school pa. Hanggang sa mag-college kami, naging on and off ang aming relasyon. Kapag nasablayan sa sister wife, palihim ang aming relasyon. Ayaw ng pamilya niya sa akin dahil nasinggero daw ako. Palabarkada, babaero. At higit sa lahat ay adik-adik daw po ako. Kaya palihim ang aming relasyon at malaya lang ang aming pagkasama kapag kami nasa Manila. July 1985, nang dinalaw ko siya sa Manila, kasi sa Manila siya nagtatrabaho, habang ako naman ay patambay-tambay lamang sa sablayan. Niyaya ko siyang magpakasal. Binibiro ko lang siya sa noong, biglang pumayag. Napasubo tuloy ako. Kaya yun, nagpakasal kami sa civil. After 3 days, sinama ko siya sa lipa upang ipakilala sa father ko at sa mga kaanak ko. Hindi ko malilimutan na sabi ng tatay ko sa kanya. Bakit siya? Anong mapapala mo sa kanya? Tambay at walang trabaho. Puro pabisyo. Pero di na siya makatras kasi kasal na kami. Ang huling bilin niya, kung gusto niyo magtagal ang inyong pagkasama, huwag ninyong pag-awayan tungkol sa pera. At sinunod naman namin ito. Hindi kami nag-aaway ng tungkol sa pera. Naging guide namin ito sa aming pagsasama na inabuso ko naman. Nang ako ay mabudol na. Kahit nagpakasal ako sa kanya, sa paraang ni sa panaginip, ay hindi ko alam na mangyayari. Alam ko sa sarili ko na hindi siya ang ideal man ko. Dahil tulad ng ibang babae, nangarap din ako na makapag-asawa ng mabait, nakatapos, at may hanap buhay na lalaki. Ngunit dahil hindi ko yata na ipagdasal ang mga pangarap na ito, kaya kabaligtaran ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Tulad ng sinabi niya, ayaw na ayaw sa kanya ng mga kapatid ko at ng nanay ko. Kasi nga, kilala nila ang pagkatao niya. Ngunit sadyang mapaglaro ang panahon. Kung alin ang gusto mo, yun naman ang hindi ibinibigay sa'yo. Anyway, okay naman si Papa ngayon. Dahil ako lamang po yung pwedeng maghanap buhay dahil undergraduate naman po si brother husband. Pumasok po ako sa munisipyo namin bilang municipal accountant noon. Nakapag-establish din po ako ng accounting and auditing firm. Naging college professor po sa San Sebastian College, na ngayon po ay Colegio de San Sebastian na kung saan ay dito nag-umpisa ang lahat upang kami makaipon. So ako po ipon ng ipon, siya tapon ng tapon. At kami po ay nakapagtayo ng mga munting negosyo. Nagkaroon po kami ng tindahan na isa sa pinakamalaking tindahan sa Sablayan noon. Nakapagpagawa din po kami ng hotel, nakapag-invest po kami sa cable TV network, sa PCO po ng PLDT, nung hindi pa uso ang cellphone. Meron po kami public calling office, nakapila po lahat ng tatawag sa ibang lugar. So, yun po yung isa po sa nagpayaman sa amin noon. Nakapagpa-develop din po kami ng beach resort sa Pandan Island at nakapag-invest din po sa mga real estate. Ano ba't parang walang ubos o tapos ang biyaya ng Diyos kung kaya si brother husband ay natutong magluko at dahil dito, dahil sa pagsama niya sa kanyang girlaloo noong 2001, nag-umpisa na pong magulo at maghirap ang aming buhay. To the max po talaga ang hirap namin. Kami noon, nagpresenta po kami kung pwede kami sumali. Pwede daw naman. Kaya nung umatan kami ng breakfast, tuloy si LP na pala. Tinamaan ako agad sa unang to. Kaya nagustuhan ko. Tapos ang CLP, hindi kami nag-absent. Complete attendance po kami. Hanggang sa maging membro kami, masaya at makabuluhan,
Para sa amin, ang pagiging member, marami kang maririnig na iba't ibang sharings, nakapupulutan mo ng aral. Marami kang maririnig na talks, na pakikinabangan mo sa araw-araw ng iyong buhay. Kaya bawat activity ng BCBP, present kami. Pero di nawawala ang pagsubok. Talagang tinuturoan tayo kung paano maging matibay. Nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan ng ilang members, kaya tumigil na kami sa pag-attend. Ilang beses kami pinuntahan sa bahay ng mga leaders namin ng mga taga dito sa San Jose para makumbinsin bumalik. Pero di po kami nakinig noong una. Sadya po ang pagiging BCBP ay hindi bed of roses. December 5, 2009, nang graduate kami sa BCBP CLP number 2 ng Sablayan Outreach. Sobrang saya ko nang makatapos kami ng walang mintis dahil lahat ng magagaling na speakers noon na taga-kabila ay narinig namin ang mga talks at sharing. Ito ang mas lalong nagpatibay sa aming buhay mag-asawa at buhay espiritual. Lalong tumatag ang aming pananampalataya sa Diyos at higit sa lahat ang pagtitiwala sa Kanya. Talagang kay buti ng Panginoon. Hindi niya kami pinabayaan, tuluyang mawalay sa Kanya. Ginamit niya si Brother Noel at ang mga taga rito sa San Jose para kami ay makabalik. Sa aming pagbabalik, naging aktibo kami sa mga gawain. Ginawa kami action group leader. Patuloy kami naglilingkod at ginawa naman kaming breakfast help. Lalo pa kami nagsikap para mapalakas ang community. Nang naging mission head kami, dumami ang mga kakilala namin, maging sa iba't ibang chapter. Malimit kami umaattend ng mga trainings sa iba't ibang activities sa mainland. Minsan umatan kami ng isang retreat sa Tagaytay. Buong magkaanak kami. Napakaganda, napakasaya, napakaraming matutunan. Maraming iba't ibang topics. Sa bawat topic, may sharing ang bawat isa sa pamilya. May isang topic dito na lubha akong tinamaan. Ito ay ang darkest moment of your life. Considering na malalaki na aking mga anak at nasa edad na sila, marami na silang mga karanasan at iba't ibang pangyayari sa kanilang mga buhay. Pero nung mag-sharing na, iisa ang senaryo ng darkest moment na. Ito ay ang pag-alis ko at pag-iwas sa kanila. Kahit pala ako nagluloko noon, mas masaya pa rin sila dahil kami ay sama-sama. Napaka-problema ito. Pag-isipan niyo po ito lang paulit-ulit. Dahil ang tanong sa huli, paano kung di ka na nabigyan ng pagkakataong magbago? Paano kung kunin ka na ni Lord na di ka pa nakakapagsisi? Hindi po ba napakahirap? Kaya napakapalad ko pa rin, mga brothers and sisters. Tunay na mahal ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataong upang makabalik sa Kanya. At ang aking pagkakamali ay maaaring nagagamit ko upang mabigyang babala ang aking kapwa para makaiwas sa pukso ng laman. Kaya nga mga brothers and sisters, pagkaingatan natin ang marriage life, ang family life. Ito po ang susi ng tunay na kaligayahan at pagsunod sa utos ng Diyos. Ang pagdalo sa mga BCBP activities ay lubos na nagpapatibay ng aming relasyon sa Panginoon. Tulad nung sumama kami sa family retreat sa Tagaytay, akala ko noon, ako na ang pinakamabait na nanay o mama dahil sa mga ginagawa ko sa aking pamilya. Ang akala ko, dahil naibibigay ko ang mga material ng bagay sa aking mga anak, ay perfect mother na ako. Hindi pala, nagkamali ako. Ang totoo,
Sa retreat na yun, doon ko nalaman na mas mahalaga pala sa mga anak ko namin ang presensya ko sa kanila. Dahil sa sobrang workaholic ko, nakalimutan ko na mabilis pala ang panahon. Na hindi ko naranasan na dumalo sa PTA meeting ng mga anak ko, ni manood ng kanilang palabas, o kahit sumilip man lang sa kanilang parade dahil po yung anak ko noon ay majorette. Ang tanging nagagawa ko noon ay magsabit ng ribbon o medal pag graduation na. Doon lang po ako, pang final lang. Ngunit ganoon talaga ang panahon noon. You cannot have both. Sabi nga ni Willie, pera o bayong? Siyempre po, pinili ko ang pera. Hanggang ngayon, mukhang pera pa din po. Dahil laki po ako sa hirap, ayoko pong maranasan ng mga anak namin ang panibagong hirap. Kung bakit halos gawin ko pong gabi ang araw, at ang gabi po ay ang araw po ay gabi. Bagamat nalampasan naman namin ang mga pagsubok na ito, pero nabigo naman kaming may taas ang antas ng aming community. Natapos ang aming term, na di namin nagawang chapter ng sablayan. Pero sa kabila naman ito, napakarami namin naging pagkapala sa Panginoon. Una, hindi ko namamalaya ang pagbabago sa sarili ko. Ang pagkakaisa ng pamilya ko sa ngayon ay buong buo at Christ-centered. At higit sa lahat, ang asawa at mga anak ko ang higit ko nabiyayaan dahil nawala na ang sakit ng ulo nila sa akin. Mabait na po siya kasi. Mahirap man ang maging OH ang brother husband, pero naging masaya naman po ang pakiramdam. Kasi sa munting kaparaanan namin, nakapagpastol kami ng mga brothers and sisters na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Hindi man namin nagawang chapter ang aming outreach, ito na may patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang mas lalo pang pag-ibayuhin at pagbutihin ang pagiging BCBP. Ang makaakay kami ng isa o dalawa patungo sa Panginoong Yesus ay napakalaking accomplishment na para sa amin. Ang mahikayat namin ang aming mga tauhan na i-observe ang honesty at sumimba tuwing linggo ay isang reward na sa amin. At lalong higit sa kasiyan ng aming mga anak ay na-train namin sila sa BCBT way of life. Ang ikalawang bagay naman po ng aming sharing ay ang pagpapadama sa amin ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. Kasama na rin po dito ang masasabi kong reward dito sa lupa. May 2023, nang ako ay na-diagnose na may cancer. May bukol daw po ang aking baga. Pina-CT scan ako sa Provincial Hospital at positive ang result. Dito lang po ako mistulang nagsimulang huminga. Hindi na ako makakain. Hindi na masyadong makatulog. Pumayat na po ako ng gusto. Pagkausap ko ang pamilya ko, sabi ko okay lang. Tanggap ko na kung ano ang mangyayari. Pero sabi ko lang po yun. Deep inside, masakit at di ko matanggap. Lagi ako umiiyak kapag ako'y nag-iisa. Lalo naging masidhi ang aming pananalangin. Humingi ng awa na sana'y hindi totoo ang lahat. Pero patuloy akong tinatalo ng aking kahinaan. Kaya nagpalakas lang ako ng konti at dinala na ako sa Manila para sa second opinion. At i-assure ako ng doktor na wala akong dapat ikabahala. Bigla na lang akong parang lagi naging gutom at pagod. Lumakas akong kumain at naging masarap din ang aking pagtulog. Manapay, sa loob lang ng isang linggo na nung balik ang aking lakas at ang aking katawan ay naging masiglang muli ang aking buhay para lang akong nagdahilan.
Isa pa po noong February 2024, bigla na lang akong di makatayo, di makaupo. Malay ang vomit ko, pero wala namang lumalabas. Ilang araw po sa ospital, pero puro uobserbahan lang ako. Dalawa ang tingin ko sa lahat ng bagay, para akong naduling. Ayaw sana kami palabasin ng ospital, pero napilitan sila dahil hindi nagbabago ang aking paningin. Pagdating sa Manila, stroke pala ang sitwasyon ko. Naapektuhan ang paningin ko, mabuhay ang pakiramdam ko, kaya di ako makalakad nang walang alalay sa akin. Pero sa tulong ng Panginoon, ginamit niya kasangkapan ng doktor upang gumaling ako. Alam kong marami pang nais ipagawa sa akin ng Panginoon. Gagamitin ko pa ang aking lakas para makapag-serve sa Kanya. Kaya patuloy kami naglilingkod sa Kanya sa abot ng aming makakaya. Bilang pasasalamat sa Kanyang pagmamahal at pag-iingat sa amin. Yes, in 2023, Brother Husband was diagnosed having lung cancer. Since in his CT scan, it appeared as if there was a nodule in his left lung. Subsequently, pulmonary edema or water in the lungs caused him severe difficulty to breathe. I felt so depressed that, like him, I can hardly sleep. There were times then that we found ourselves both crying in the middle of the night. There were so many whys, hows, and where. So many fears and anxieties. He even overthink that he will soon die. I can't imagine myself what life would be if Brother Bong will no longer with us. We prayed unceasingly, asking for a miracle in his life. We brought him to the pulmonary doctor in Manila. There, we presented the medical report, the CT scan, the MRI result, and to our surprise, all were negative. How amazing it was, and how good is God can be. Truly, brothers and sisters, miracles happen every day. Full of twists and turns, I come to know that every day in our life is a blessing. As we commonly heard, every visit is a blessing. We should be grateful of everything we have, because all good gifts come from God. So it's just right to give Him thanks every day and do our best to serve Him in the best way we can. Ang aking pong realisasyon, kailangan lagi tayong maging handa. Hindi namin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pero mahirap din naman pag ang maging handa. Baka nga bigla tayong agad ni Lord dahil nakahanda na tayo. Kaya kami, patuloy na lang nagsaserve sa Panginoon at sa kapwa. Umiiwas na gumawa ng masama at lagi nagpapasalamat sa mga bigay niyang pagpapala. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong pakikinig. To God be the glory. Ang life testimony ni Brother Bong and Sister Bot. Ang napili ko pong biblical response ay mula sa Corinto 2, chapter 3, verse 18. And I quote, "At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon. At ang kalulatian iyan na nagmumula sa Panginoon
na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Let us pray. Tawagan po natin muli ang co-sharer, Brother Bong and Ms. Bon Dandicho. And to present the token, tinatawagan po natin si Bro Oy and Ms. Ems Reyes. Message po. Message of God ngayong umaga nito. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo na mag-share dito sa San Jose. Thank you very much. Yung ano nakayanan ng San Jose. Ito, okay. Thank you. Maraming salamat po ulit. Happy Valentine's, Tol! Happy Valentine's, Tol! Happy Valentine's! Happy Valentine's, Tol! Happy Valentine's, Tol!